Ngayon, may nagchat sa ating kapatid na ito mismo ang nagpapatunay na bobo itong pastor na ito. Hindi ko napapangalanan, pero kanina pinangalanan natin, pero hindi ko sinasabing siya yung bobo. Pero kayo na bahalang humusga, mga kapatid, mga kababayan, ano? Dahil nagtanong siya sa kanya ay hindi niya po sinagot. Malayong malayo po yung kanyang yung kanyang pananampalataya sa sinasaad sa Biblia, sapagkat sa 3:15 ng unang Pedro, kung talagang tunay na mananamba kayo kay Kristo, inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Makikita nyo, hindi siya nakasagot, nagpatutsada. Ito i-flash natin sa screen. Ito si Kel Ministry, yung inaatake ko sa pag-inom ko ng kaunting alak, na siya namang nakasulat sa 5:23 ng unang Timoteo. Sabi nung isang kapatid, pwede bang magtanong yan? Pwede ba? Nung March 20. Nag-response lang siya nung March 22. Sabi niya, yes po. I have something to ask about the Bible. Kung paano pinagsama ang Old and New Testament. Alam nyo ang sagot? O, tinan nyo. Yan po ay mahabang istorya. Hindi naman tinatanong kung mahaba ang istorya o hindi Ang tinatanong kung paano lang pinagsama-sama ang Old and New Testament. Ang dami mong patutsada, Kel Ministry. Bata lang yung nagtanong sa'yo. Ano sabi niya? Yan po ay mahabang istorya kung paano na-compiled ang Bible at history. Ang sagot ng kapatid, so you don't know the answer. Sabi niya, did I so? Namanutsada na naman siya, no? Talagang patutsaderong bakla ito. Hindi ko sinasabing bakla siya. Pero makikita niyo, mga kapatid, mga kababayan, ay hindi talaga siya kinakasihan ng Espiritu Santo. Yan mismo ang manifestasyon na wala talaga sila sa Diyos at namumuhay sila sa kabakakan at kasinungalingan. Na ayon sa 8:44 ng 1, hindi po nasanggaling sa Diyos kundi sa Diablo. Sapagkat ang mga anak po ng Diablo yung may hilig magsinungaling. Sabi niya, did I so? Simple lang naman ang tanong about sa Biblia. Kung paano pinagsama ang Old and New Testament. Ngayon, tingnan natin ang sagot niya. Ito. Inilatag niya yung 2 Peter 1:20 verse 21. Ayan. At pagkalatag niya, ay sinagot naman siya ng kapatid. Sabi, so hindi pala isinulat sa aklat kung paano siya nabuo. Pero may isang propesiya na tumutok sa darating na araw ay may buo ito. O mayroong bubuo nito. Nagsinalang si Kel Ministry kung paano niya ako sinin nung naghamon ako sa kanya ng debate. Dahil nung naghamon ako sa kanya ng debate, dahil inatake niya nga ako personal, hindi niya naman ako kilala, hinatulan niya na ako. Hindi ko nga to kilala na napapadaan lang ito sa reels ko pero hindi ko pinapansin Marami namang hindi pumapansin sa kanya dahil loko-loko ito. Hindi ko sinasabing si Kel Ministry pero maraming mga mangangaral na ganito. Hindi niya nasagot, sinin niya. Kaya makikita nyo, yung tanong ng isang kapatid na sinong bumuo, hindi niya nasagot. Pero sino ba? Sagutin na natin yung isang kapatid. Noong year 405 AD po, mga kapatid, mga kababayan, yung kinulek at sinilek ng ating mga church fathers na mga scriptures, yan po ay na-compiled noong year 405 AD o 405 AD sa pamamagitan ni Pope Damasus and Saint Jerome. Si Pope Damasus po at Saint Jerome ay parehas kaanib sa simbahang Katoliko. Therefore, ang nagbuo ng Old and New Testament na siyang isinulat ng mga propeta, isinulat ng mga apostoles, 14:37 ng unang Korinto, ang nag-compile po at nagsama para maging Bible, hindi po protestante, kundi ang simbahang Katoliko. Kaya pasalamat kayo mga sulpot, may ginagamit kayo sa panloloko ninyo dahil sa Katoliko. Tapos sasabihin nyo, sa demonyo ang Katoliko, pero yung ginagamit yung Biblia, galing pala sa demonyo. Ayun, naniniwala nyo, at yun yung bahang Katoliko. Kaya Kel Ministry, kung nakasing ka man, mag-reply ka na sa message ko. Ayan i-flash ulit natin sa screen. Mag-reply ka na sa message kong dialogue. Ang tema, patutunayan ko na wala ka sa tunay na pundasyon o haligid-saligan ng katotohanan at wala kayong connect sa mga apostoles at pawang self-interpretation lamang ang ginagawa ninyo ayon sa Biblia at referensya. Pangalawang tema, ikaw ang affirmative. Patunayan mo na ang aking pamumuhay ay labag sa Ebanghelyo ni Kristo at makamundo pa ayon lang sa Biblia. Nawa ay tumugon ka, Kel Ministry, sa ating maginoong talakayan at huwag ka nawa maging badingdongs o bakla. Na ayon sa 6:9 ng unang Korintong mga liko at ayon sa Kapitulo 11, yun ang mga nagsisipagsanay
o mga nagsisipagsanay nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At mga kapatid, mga kababayan, may sagot tayo sa kanya. Ay idudugtong na lang natin sa video na ito, naka-landscape kasi pero sana hindi hindi mag-compress yung video. Yun lang mga kapatid, at kung gusto niyo mapanood ang ating sagot sa kanya ng buo, kita niyo yung link na nasa taas, ay i-click niyo lang at makakarating tayo sa YouTube channel ko at makikita niyo po at mapapanood ang ating mga video, ating mga debate, ating program, at isa na doon ang ating kaka-upload lang na sagot kay Kel Ministry ukol sa kanyang pamamaratang sa akin at paghatol at kanyang kasinungalingan. Salamat sa Diyos at ituloy na natin yung kasunod na video. Noon sa ating pamumuhay upang maakay din naman natin yung mga taong naliligaw pa sa kanilang mga buhay at wala pang Panginoon. Paano ngayon maniniwala ang tao kung hanggang ngayon ikaw ay mangangaral ng salita ng Diyos pero yung pamumuhay mo napakalayo sa kabanalan ang nakikita sa iyo. Ang buhay mo ay patungo ng impyerno. Ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos para ang tao ay mapunta sa langit pero ang nakikita naman sa iyo, ang pamumuhay mo ay patungo ng impyerno. Kaya nga mga minamahal kong kaibigan, dapat mag-iingat tayo palagi sa ating mga naririnig at pinapanood at pinapaniwalaan. At yan mga kapatid, siya ay ating napanood at umamin naman siya. Yan ang gusto ko sa mga ngaral na ito. Umaamin siya na ako ay nagtuturo ng salita ng Diyos na ipinakikilala natin sa pamagitan ng simbahan. Ngayon, ang sabi niya mga kapatid, mga kababayan, ako daw ay nagtuturo ng salita ng Diyos upang maakay ang mga tao sa langit. Alam niya na ginagawa natin yun at umamin si Pastor Otto. Kala ko ba mali ang simbahang Katoliko buti inamin mo na kami naman pala ay nagtuturo para ang tao maakay sa langit. At yun ang ginagawa ng simbahang Katoliko. Salamat. Ngayon, pero may patutsada siya dun sa sinabi niya. Napakinggan nyo naman, ako'y nangangaral daw ng salita ng Diyos para makita sa langit, para makapunta sa langit ang mga tao. Pero ang ginagawa ko daw, yun daw ang maghahatid sa akin sa impyerno. Sino sabi sa'yo nung pag-inom ng kaunting alak makakapagpahatid sa'yo sa impyerno? Ang makakapagpahatid sa'yo sa impyerno, pastorato, yung ginagawa mo, gaya na itong nasa picture. Ano yan, hindi ba paglalaklak yan, mahaba pa buhok mo? Yan ang makapagpapahatid sa atin sa impyerno, sapagkat yan ay paglalasing. Sa 9 ng unang Korinto, ayon mismo kay Apostol Pablo, yan yung gawain ng mga liko na ayon sa Kapitulo 11, ang mga nagsisipagsanay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ikaw lang naman ang gumagawa niyan, hindi naman ako ano bang ginawa ko? Yung ba yung maghahatid sa akin sa impyerno, Pastor Otoy ka? Kel Ministry? O basahin ulit natin. 5:23 ng unang Timoteo, anong sabi ni Apostol Pablo? Anong sabi? Huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi uminom ka rin ng kaunting alak. Ilan ba yung ininom ko? Kaunti. Ano yung ininom? Alak. Ano pinaiinom ni Pablo? Alak. Ano yun? Unti. Di naman ako lumaklak na madami At wala namang aral ang simbahan na magpakalasing ka. Pinagbabawal nga ng simbahan niyo. Pabihira ka naman. Ikaw naman isisisi mo sa simbahang Katoliko. Kaya maigi, Kel Ministry, bago mo ako punahin mo muna yung sarili mo. Ikaw ikaw naman pala unang gumagawa niyan. Paano mo ngayon dedepensahan yan? Sasabihin mo, hindi pa ako nakakilala ng aral niyan. Hoy, patutsada. Gagawin ko ngayon yung panghuhusgang ginagawa mo sa akin. Ikaw yung nagiinom, di ba? Paliwanag mo yan. Pati yan gambling picture mo. Tinan mo, dami pang pera sa sugalan. Di ko nga alam ang tawag dyan. Ano bang tawag dyan, kapatid na JB? Yung parang pera sa sugalan yan. Nakikita natin sa picture. Blackjack ba yun? Kung mali tayo, patunay na hindi tayo sugalero. Baka siya yun kasi baka alam niya. Kaya, tinan nyo, malayo na ang ating pinupuntahan, ano yung sinabi niya kanina? Yung ginagawa daw natin, yung daw makapagpapahatid sa atin sa impyerno. Pero yung mga tao, inaamin niya na tinuturuan natin, mapupunta sa langit. Hindi daw nakikita sa atin. Kaya hindi mo lang nakikita, Pastor Otoy, dahil bulag ka, 4:4 ng 2 Korinto. Pero yung ginagawa ko na ito, na pagsagot sa'yo at pagpuna, yan yung utos ng Diyos na manifestasyon ng aking pagbabagong buhay. Simula nung nakilala ko si Kristo na siyang nasa simbahang Katoliko. Kaya ngayon, makakapagpahatid ba ito sa impyerno? Never, Pastor Atoy. Dahil ayon kay Apostol Pablo, 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ano yung kautusan? Na siyang makapagpapahatid sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo?
Sa 5:23 ng unang Timoteo, huwag kang iinom ng tubig lamang. Uminom ka ng kaunting alak. Ikaw, hindi naman kaunti ininom mo. Tinan mo, katakot-takot na paglalaklak yung ginawa mo, Kel Ministry. Papatutsada mo nasa malig pananampalataya ka pa niyan. Ikaw rin naman yan. Sasabihin mo, nabago. Ano nabago sa'yo? O, pagpalagay na natin, nabago ka, ibulaan ka naman. Puro ka self-interpretation, out of context verses, cherry picking, at wala ka sa tunay na simbahang nasa Biblia. Hindi ko na lang sinagot yung iba dahil mas masarap sagutin itong mga ganito eh. Ayoko na nga patulan, pero dahil wala tayong magawa, mga kapatid, mga kababayan, at may debate tayo bukas against kay Princess Sally, pastor at kay Butlay na born agoy o kaborn agoy mo ito, ay mas mabuting kinikondisyon ko yung aking sarili sa pagsasalita sapagkat matagal akong nawala. At matagal ako na-stuck. At si kapatid na JB, lalaban rin kay Princess Sally. At sana ikaw, pastor, wag mo namang isin yung chat ko. Tinan mo naman, sinisin mo. O, i-plus natin sa screen. O, sinisin niya lang. Paunlakan mo ang aking hamon sa'yo na isang maginoong debate. Pastor Atoy Kel. Patunayan mo na ang pananampalataya ko ay makamundo, ang ginagawa ko ay makamundo. Patutunayan ko sa Diyos ang ginagawa ko ayon sa Biblia. Pangalawang tema, patunayan mo na mahina ang pundasyon ko ayon sa Biblia. Patutunayan ko hindi. Ikaw ang mahina ang pundasyon. Sa demonyo yung pundasyon mo na Baptist Church. Kaya yun lang mga kapatid.